Mamatay ba ang Dios? Ingon ang Muslim, nabaday Dios nga mamatay. Ingon ang Iglesia, nabaday Dios nga kapuyon. So, mga ilahang mga argumento. Ato silang tubagon. Aron usab kita nga doon na pa'y duha-duha. So, kung we question why Jesus died, atong klarohon ni kay it is tantamount that we without the existence, without the deity, pagka-Dios ni Christ. So aron di ta mag-doubt, ato ni siyang tubagon sa scripture. But first, let us define death. What is death? Aron masabtan nato o maka-define ta, basahon sa nato ning sample kani. Kana. James chapter 2 verse 26. Aron masabtan nato unsa nang death. James chapter 2, dire ma-illustrate kung unsa ang death. Chapter 2 verse 26. Kanang first phrase siguro. Ayan na tong faith, katong pan lang. The body, kana body and spirit. Sino name James sa Bisaya? Santiago or Jacobo. Si Jacobo or si Santiago. Sige daw, basaha daw chapter 2 verse 26 kanang first phrase diha. James chapter 2 verse 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Body, ang kita diha, body without the spirit. Spirit, no? Unsa daw is dead. Ingon si James. Ngano mang patay ang tao? Nganong kanang gihaya si anhing Sami butan dyan na siya magawas na itong mga maayong mga words. Si anhing Sami andyan na siya ba siya. Pero ana si anhing Sami, anhing na siya kay yung lawas tuan na dito sa nasa separate na siyang spirit. Ang yang spirit ay separate na siyang lawas. Ni-separate ang iyahang immaterial nga part sa iyahang ang tao. Luna manggoy material, lawas, o immaterial. Ang immaterial, spirit and soul. So, nibulag ni kanang lawas, kay patay naman na, bisag kung saon mo na og hilak-hilak diha, sulti, mahal ko ikaw, mama, gigikog makain ka na ko, ma. Di na nakatungog. Di na mabati sa imuhang mga pagmahal. Wala, sa dihang buhi pa, imo na sultihan sa imong mga pagmahal. Ayan na patay lang, hindi na nakatungog. So, nga di na siya kadungog, imo na kusion, imo na tagod-taguron, di na ginamubati, sakit. Kay, wala na, ni-separate ang iyahang kalag, iyahang espiritu, ang immaterial part. So, patay siya, meaning ang definition sa death is unsa man? Sa definition ana. Unsay definition? Nganong patay siya kay ang iyang body wala nay spirit. Asa nang spirit? Asa na iyang immaterial part? Ni bulag. So
ang meaning o definition sa kamatayon is separation. Manay keyword diha. Death is separation. Separation. Namatay. Namatay man siya. Kay wa na diha iyang kalag. Period. So, separation. Pagkahimulag. So, maunay definition sa physical death. Dunay pagkahimulag sa imuhang lawas o sa imong immaterial part. That is death. Mauna ingon sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed. Ikatudlo or muraba gi-design na sa Dios nga ang tao mamatay gayud sa makausak. It is appointed unto man to die once, and after this the judgment. So dunay paghukom nga atong atubangon. So mao na separation. Wadto sa inahan sa separation, inahan sa kamatayon. Sama, ang unsay sulti sa Dios sa iyang binuhat nga si Adan. Diyang gihimo niya ang kalibutan. Gibutangan niya og garden nga maanindot kaayo, paraiso. Kay ang Dios maghimo siya og kalibutan nga design niini, ang vice regent mao ang tao nga maoy maghari meaning magdumala, atiman. Karon duna siya'y sugo human nga gi-create niya day by day, gi-create ang mga butang. Ngano man gipaulahi man ang tao. Kaya ngano, giandaman siya og mga gikinahanglan sa tao. Kung giuna ang tao niya, walay land, walay tubig. So material man siya. Ang design sa Ginoo sa material world, material pod ang tao, material pod ang ilahang mga need nga gikinahanglan silang lawas. So giuna ang mga butang paghimo dayon ang tao. Then sa diyang na haluna ng tanan ang gihimo tao dayon ingon ang Ginoo, pwede kang mukaon sa tanang mga bunga sa kahoy. Diha sa Genesis chapter 2 verse 16 hangtod 17. Daw basahon daw nato aron atong masabtan ang mga butang. Chapter 2 verse 16 to 17. Unsay sultis Ginoo diha sa Dios. Genesis 2:16 to 17, Pastor. Oo. Giingnan niya ang tawo, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo o unsay dautan. Kung kaon ka niini ni anang adlaw mamatay ka. Mamatay ka. Kano sa siya mamatay? Mamatay ka. Ingon ang Ginoo. Sultis Ginoo, inig kaon nimo. Mamatay ka. Unsay meaning sa kamatayon? Separation. So, ingon ang Ginoo, pwede kang mukaon. Provision. Ang Dios kato ang Creator, nakakita siya sa imuhang gikinahanglan. So He provides. O kabalo pod siya nga
material world ang gipuy-an, gibutangan kag material nga lawas gikan sa abog sa yuta, nahimo lang ang buhi kay gihatagan kag kinabuhi gikan sa Dios. Ana nga nahimo kang material man. Nya nga naay immaterial part pod, nag-union. Nawa, word ha, union. Diri mo gawas ang separation. Dunay union ang material part sa tao gikan sa material clay, material dust. Unya dunay hininga God's breath. He breathed his nostrils. So man became a living soul. Nahimo siyang buhi sa diha nga dunay God's breath. So dunay union ang material body nga gikan sa abog sa yuta ug ang God's breath nga spirit. Material ug immaterial nag-union. So nabuhi. Lahi ta sa tanang creation. Ang tanang creation gi-pronounce, gi-declare, gi-utter sa word. Let there be, let there be, let there be, let there be. Let there be. But ang tao lahi gi-form gikan sa material and then gihatagag immaterial part. So dunay union sa material ug immaterial. Ang tao nahimong buhi. Material part gikan sa abog ug immaterial gikan sa Dios. Karon ang sugo sa Ginoo, pwede ka mukaon sa tanang bunga sa kahoy kay naa kay material part. Nagkinahanglan kag material food. So mukaon ka ng mga bunga diha. Unya naaman pug kay immaterial part, gikinahanglan ka nga mutuman. Hala, sa sinugdanan pa lang di ay dunay mga sugo nga ingon ani. Mukaon ka, sugo na. Mukaon ka sa mga bunga. Kay duna kay material part nga nanginahanglan og material food. Sabtan, nana ka gracious ang Dios. Pero kay naaman pug kay gikan ako nga immaterial nga spirit, nagkinahanglan pug ka og pagtuman sa sugo. Kay mao na ang imong immaterial o spiritual food, pagtuman. Jesus Christ bitaw ingon siya, ang akong pagkaon mao ang pagtuman. Kay ang siya kaon ina na siya sa mga disciples, kaon food. Ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa akong amahan. Oh, sa sinugdanan pa lang di ay dunay duha ka klaseng pagkaon nga gi-pronounce sa Ginoo. Pwede kang mukaon sa mga bunga sa kahoy. Kung naay 100 ka bunga diha, 99 na ana kauna pwede. Pero kining usa ka buok nga naas nga sa garden sa Eden nga mao ang kahoy sa kaybalo. Unsay matarong, unsay dautan, ayaw lang kana. So dunay mga sugo nga pagkaon, duha ka klaseng pagkaon, spiritual ug material food. Ang material is material, fruits, literal. Unya ang spiritual is pagtuman. Kay unsa gito'y sulti sa 17, inigkaon nimo. Basahag usab, klaruha gyud. Kana spiritual na. Kay inigkaon nimo, maunsa gani yen? Mamatay ka kanusa. Kanusa, importante ng kanusa. Mamatay ka surely. Karon dayon mamatay ka right after you eat. So, ang gihisgutan diha kay spiritual man na, ang gihisgutan diha spiritual nga kamatayon.
Mo nay unang nahitabo sa tao. Kay dunay sugo nga iyang gidisobey. Gidefy niya ang Dios. Iya habang murag tungod kay dunay third party pod nga ni abot sa iyang kinabuhi. Mamatay ka. So, ang pangutana, namatay ba dayon si Adan o si Eva? Namatay ba siya dayon? Diba, atong nabasa diha nga si Adan miabot og 930 anyos. Hapit nag 1,000 siya. Ugay kayo. So, physically, nabuhi pa siya og 930 years. But, spiritually, namatay siya sa diha nga gidisobey. Ibutang kanunay sa una-una, utok nga dunay sugo ang Dios. Pwede mo kaon material, dili pwede mo kaon spiritual. Ito'y sugo sa Ginoo. Gisunod nila ang material aron mabuhi sila, pero gidefy or gisupak ang sugo nga spiritual. Inig kaon nimo ana, mamatay ka. So, kung ang tao nagtuman sa sugo, dunay kinabuhi. Dunay kinabuhi eternal. Kay ang naghatag nila kinabuhi, Dios nga eternal. O ang kinabuhi gikan sa Dios nga eternal. Pero mamatay ba ang tao nga gihatagag kinabuhi? Namatay. Tungod kay gidisobey. Through disobedience, there is death. So namatay. Si Adan, ang tao, namatay ang tao tungod sa usa ka tao. Muna yung diya sa Romans. Ang sin, sulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tao. So, doon na kamatayon. Doon na separation between God and man. Paano nag-separate ang God ug man? Paano nag-separate ang God ug ang man? Ching. Paano nag-separate ang God ug ang man? Kaya ang meaning sa kamatayon kaha is separation. So, sa first na hitabo sa tao is spiritual death, meaning spiritual nga separation. Paano sila nag-separate? Through disobedience. Pero paano na to mahulagway ang ilang separation? Nagkaroon, di ba kay pagkaon nila atong podcast nga ginapagbawal, pastor, nagkaroon sila o nakita nila ilahang image na nakahubo o sila, pastor. O ito resulta sa ilang kamatayon. Ilang innocence na abrihan. Kana nga insidente gihimo na sa uban nga mga theologian nga kung wala daw nakasala ang tao dili daw mo daghan. So sa ato patungod sa sala nanaghan ang tao. Dili oy. Sinugdanan pa lang design na sa Ginoo. Nag-design ra yung Ginoo nga magkasala mo. Ang design sa Ginoo nga managhan mo. Chapter 1 Genesis verse 26 to 28 mo nang basahon diha. Ang sugos Ginoo nga magpadaghan mo. Na isala o wala mudaghan gyud sila. Kaya lang na highlight lang ning sala. So karon instead na walang malis, instinct sa ilahang lawas ka mag sex, aron mudaghan sila. Pero tungod kay nakasala sila, naabrihan ang ilahang innocence. Doon na sila mga malis, ilang gibati ang kanang malisya sa ilang mga lawas. Uy, hubo mo ta, mangita ta. Ang tao, sa diha nakakita silang nakasala sila, naabrihan lang innocence, gibati na sila malis, naghimo sila og sarili nilang pamaagi.
unsa ilang mga pamaagi, nagtahi sila og dahon to cover themselves. Pero unsay intervention sa Ginoo? Nakita sa Ginoo, what they did is temporal. Ang Dios nangita og durable. Nagpatay siya o ang gisulti diha, naghimo siya og sanina nila nga animal skin, which is more durable sa ilahang gihimo nga dahon. Kay ang dahon adlaw siguro sila maghimo kay madunot man, pero ang animal skin nga dunay paghalad, dunay mamatay nga hayop aron nga mahalad sa Ginoo. So dunay spiritual death nga nahitabo, separation, diba? Death is separation. Unsaon nato na paghulagway kaya physical nga illustration nga kamatayon, separation is the body, ang kalag, ang immaterial ni separate sa iyang material. Bisag kung saan mo kusi ng lawas nga gihaya, di na gyud na masakitan. Kay wa na siya pakialam sa material world. Ilubong na siya, madunot na siya sa pansyon man o sa 6 feet under, madunot ng lawasa. Pero kining iyang soul nag-exist pa ni. Nag-exist lang gihapon, continue na siya nga nag-exist. Karon, so na illustrate nato ang physical death, separation sa material ug sa immaterial. Ang unang nahitabo sa tao dili man physical. Kung ano man lang na murag resulta na lang na sa unang kamatayon nga nahitabo, which is the spiritual death. Ang spiritual death is separation lagi. Separation between a holy God and a sinful man. That is spiritual death. Primero, dunay union sila. Kay ang Dios is holy. Ang tao ba holy? Yes. Because ang Dios, ingon ang Ginoo, let us make man after our image. Unsay image sa Ginoo? God is holy. Kinsa may nakakita Ginoo? Kinsa may nakakita Dios? Physically, di man nato makita ang Dios. Pero ingon ang Ginoo, let us make man after our own image. So ang image, ang giingon diha is the character. Unsa man ang Dios? Holy. Unsa ang Dios? Righteous. Unsa ang Dios? Eternal. Unsa ang Dios? Morally good. Unsa ang Dios? Powerful. Unsa ang Dios? Ma-describe mo na ang Dios. Pero na certain part sa Dios nga same sa tao, nga karakter sa tao, which is the holiness, righteousness. Wa pa man kasala ang tao. Kay nagkinabuhi pa man sila nga balaan, napasla union sa Dios. Kay ang part sa tao na ay part diha sa tao nga immaterial, nga nag-union niya sa material niya is the life of God. Kanang kinabuhi sa Dios nga balaan. So ang tao nga gihimo sa Ginoo, gihatagag kinabuhi sa Dios, balaan. Kung na sila fellowship, naka-serve sila sa Dios, makaduol sila sa Dios, ang Dios makaduol nila from time to time, makikstorya pa ang Dios sila from time to time. So dunay fellowship, dunay union. Ya sa garden sa Eden, where the presence of the Lord is. Karon pinakasala man sila, dunay kamatayon, unang kamatayon na hitabo, ang separation between God and man. The holy God na-separate diha sa sinful man. Kay dili pwede nga ang balaan nga Dios o ang makasasala nga tao mag-uban. So automatic na siya
nga mo separate gyud kay walay maka-stand sa holiness sa Dios. Unya ipapahawa sila, di ba? Ang illustration diha, ipapahawa sila sa garden sa Eden. Tungod kay garden sa Eden, a place where God is. So ang illustration, ipapahawa sila, gigwardyahan og anghel. Para sila makabalik dito. Sila simbolo or a picture of their separation. So nahimulag mao na nga dunay kamatayon nga resulta. Although dugay pa nahitabo pero mamatay na gyud ang tao physically. So ang unang nahitabo is spiritual death. Kay wa nila tumana ang sugo sa Dios. Disobedience mao nay resulta og spiritual death. Spiritual death ang sunod ana dunay physical death. Basa ang Ephesians chapter 2 verse 1. Katong mga tao diha sa Ephesians, kuan na sila mga santo, i-sanctify, nahimo na silang Kristohanon. Pero unsay sulti ni Pablo diha? Mga balaan na sila, mga righteous na sila, gipaka matarong na sila, pinaagi silang pagtukang Kristo Jesus, sama na to. Pero unsay sulti ni Pablo? Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Oh, di ba? Kaniadto patay kamo. Unsa nga klaseng kamatayon niya hanggi hisgutan diha? Spiritual, physical? Spiritual, kay alangan buhi gyud sila karon. Kay istorya ni Pablo. Gisulatan ni Pablo. Kaniadto mga patay kamo. Nganong patay sila? Nganong death man ang iyang description? Tungod kay nagpakasala, nagkinabuhi sa sala. So ang sala di ay ang pagkinabuhi sa sala. Note ha, ang pagkinabuhi sa sala mao ni ang makapahimulag nato sa Dios. So kaniadto mga patay kamo. So mao na isulti ni Pablo, spiritually dead. Kaya nagkinabuhi sa sala. Kita sa unang wa pa ta kailag Kristo, sige tagdagkot-dagkot og kandila. Wa man ta kabalo kay mao may gitudlo na sa tuwa, namat-an nato nga nana muluhod sa mga rebolto, hikap-hikap ang rebolto, pahit para milagro. So tay malay. So patay ta tungod sa ato ang mga mali nga mga natun-an, mali nga mga sa ato mga pagkinabuhi nga separated o kanang wala nahiuyon sa kamatuoran. So karon ang mga taga Ephesians natudloan na sila, may tungod kang Kristo, nga pinaagi kang Kristo, dunay kinabuhi. So ilang gidawat mo na gi-describe diha, kaniadto mga patay mo tungod sa inyo mga pagpakasala, yung mga daotang mga binuhatan. Karon buhi na sila tungod kay nakabaton sila kinabuhi. Ana sa baptism, water baptism. I-remind si Ralph o lagi Ralph, o ganing anak nimo. O si kuan karon sa Bado. So kuan kaya ato silang tudloan. Karong after sa prayer alas 8 mo lecture ko kadiyot, then ato ta sa sunshine. Ako na lang si kwenta kay na entrance na ba di ay. Anya sa water baptism di sa Roma chapter 6 nga gi-describe gyud diha nga nganong magpabautismo tas tubig ug nganong immersion kay dunay simbolo na, di pwede nang wisik-wisik, di pwede na kay ang simbolo nga biblical tunlod ka, pinahayang gyud. Kay nga naman diha sa water baptism nakigiusa tas kamatayon ni Kristo Jesus sa dihang gilubong kas tubig. But pasabot, you are dead in sin as Jesus Christ died for our sin. Nga sa dihang gihawas ka, meaning you are one with Christ who is now alive, who is now resurrected. Nga pinaagi siyang resurrection, nakabatuntag kinabuhi. I am the life.
So nakigiusa ta mo na nga ang water baptism immersion yun tungod kay dunay mensahe, dunay kuan ang Ginoo, bot ipasabot o gikinahanglan sa candidate sa water baptism katong mga tao nga makasabot. Ayaw ng bata nga di kasabot. Imo man na siyang pinaagi man sa hearing, sa word of God, matudluan ka, makabaton ka og pagtuo, og pinaagis pagtuo, makabaton kang kaluwasan, kapasayloanan, pinaagis grasya sa Dios. Muna nga ang tudluan nato kanang mga inana. Ako kasabot naman ko grade 4 ko. Nga first time na ako na nag-attend og mga camps. Kasabot naman ko unsa to ilang mga giwali, mao gani hiperting hilak na ako kay pertide naka-amgo ko nga makasasala giday ko, mamatay giday ko ani og maimpirno giday ko og dili wala ko'y Kristo sa akong kinabuhi. Ginahanglan giday ko Kristo. Mao na. Ana mga idara kasabot naman na. Pila edad ni Ralph? Grade 7 naman siya, no? Grade 8 naman gani ay. So si MacGregor, Si MacGregor ang grade 8. Oh. Si Rafael ang grade 6. kasabot na. So ato na silang lecturean pasabton aron si Jilo manggod unay man ang tao bautismuhis amahan mo na inig Lord Supper di lang pod siya modawat. So mao man ni ang patakran, ayaw lang sa og dawat aron masabtan sa nimo ang mga kuan nganong dunay sakramento nga inana. Okay, balik ta. So dunay spiritual death nga nahitabo. Spiritual death unsa gani? Unsa gani ang spiritual death? Word nga separation gyapon. Dunay separation. Between the holy God and the sinful man. Di na mag-uban sila. Mag-separate na sila. Nya unsa may himuon, unsa may paglaom aning maong tao nga nahimulag, kay kaning nahimulag eternally ubanam siya dito sa demonyo sa lake of fire. So mao na nga ang Dios mismo yang gihaw-as ang iyahang himaya misulod sa kalibutan aron magpakatao, aron luwason ta. Mao na siya. Okay, dunay separation sa holy God o sa sinful man. Separated ang tanan. Pero through Jesus Christ, gipasig-uli ta. So nasabtan nato ang pasig-uli. Yun sa ta. Ikaw karon kaaway mo. Kini kaaway mong duha. So dunay third party nga pag ayos na mo bi. Ikaw mari pag ayos na mo. So dunay usa ka tawo nga nagpasig-uli. Mao na si Jesus Christ. There is only one God and only one mediator. Dili pwede nga doon na pay laing mediator, mediatrix si Mary, di pwede. Dios din na si Mary. Holy din na siya. We respect Mary. Pero sa theology nga si Mary is mediatrix, di pwede. Only one, ingon diha, only one mediator. The man Christ Jesus. Tanawa tao lagi si Kristo. Kay ingon diha sa Bible, the man Christ Jesus. Lagi na. Kay isa ra mo ka bersikulo inyong basahon. So, there is only one man nga makapasig-uli sa balaan niya Dios o sa sinful man. The man Christ Jesus nga kiniyang lawas iyahang gihala dito sa cross. Gado pa. Timing kay iyahang ko ano, kay kung lethal injection walay dupa nga nahitabo. Wala po'y dugo nga mogawas. So, ang timetable sa Ginoo nga sa through crucifixion mahitabo nga moabot ang anak sa Dios nga mahimo tao mo patig wala sa holy God o sa sinful man nga giayos niya kalaban ba yatas Ginoo. Pero through Jesus Christ we are now friends again sa Ginoo. Doon na tayo union, makahimo na tas pagduol siyang balaan nga trono. Sa una di pwede sayang balaan nga dapit, hindi pwede. Only the high priest can enter the holy of holies. Hindi pwede nga mudiretso ang
ang mga bisag kinsa muhalad sila og halad, ipaagi nila og pari, labawng pari. Maoy mo adto dito ang labawng pari, dunay bell, kiling-kiling, hiktan siya. Kay kung dugay gani nakagawas, matingana sila, gahi nakagawas sa pari. Uy, isa na hitabo dito kay if you are sinful, kung kana nga high priest sinful, doon na siya sala. Wa siya nakahimo siya sala. Pag adto niya sa Holy of Holies, dasa siyang halad sa mga tao, dugo i-sprinkle na dito for the forgiveness sa sala sa mga Israelites. Ug na siya sala, mamatay siya sa presensya sa Ginoo. Una nga ilang birahon, kiling-kiling. Huwag nagbira og wa na may ni kiling-kiling. Birahon nila patay na pare. Pero mo na karon duna na tay high priest. Atong high priest si Jesus Christ. Siya ang nagdala sa halad sa dugo, i-sprinkle sa balaang dapit sa Ginoo, o siya pa gyud ang maong halad. Ang iya pa gyud dugo maoy i-sprinkle kay aron nga mahugasan ang atong mga sala. So grabe no. Ang gihimo ni Jesus Christ to nullify sa mga sala aron nga usat tagbalik katong separation, union, dunay union pagbalik sa tao o sa Dios. Mao na nga uwing ka karon, pastor, makasala mo gyapon. Makasala gyapon ta. Ayon lang pag kinabuhi sa sala, makasala gyapon ta, malagot ta, kinapao pa man ta. Pero lagi nganong makapadayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo? Tungod sa grasya. Tungod sa grasya sa Ginoo. Nga napatas grasya sa period sa grasya nga ang lantawon sa Ginoo, ang righteousness ni Christ, dili ang imong righteousness, kay di gyud ta righteous. Kaning ato ang estado karon nga makaduog ta sa Ginoo, grasya. Dili ni sa atong paningkamot nga makaduol ta sa Dios, dili ni tungod kay balaan kay ka, kay natuman nimo ang tanang balaod, dili tungod kay puutan kay ka, puyo ra kag balay, wa gyud kay gihimo nga supak. Mutuman ka sa mama, mutuman ka sa balaod sa land, mutuman ka sa tanang balaod bisan pa sa Biblia, di na makahimo nimo righteous. Wa kay Kristo sa imong kinabuhi. Mao na nga i-acknowledge yun nga, Lord, I am sinner. Mao na I need Christ. Katong dato nga wa nagkinahanglan ni Kristo, nagpanglingo si Jesus Christ. Lisod yun alang sa usa ka dato nga mosulod sa gingharian sa langit. Kay pag-ingon niya, unsa pa may gikinahanglan nako? Ayun na siya, ayun ang Jesus Christ niya, ibaligya ang imong mga kaptangan. Lisod kay nas dato na, yan ang gihaguan. Nadato siya tungod sa iyahang abilidad. Karon ipabaligya na, ipanghatag sa mga kabus. Lakaw siya, sibad siya. Ingon Jesus Christ, lisod yun alang sa dato. Masayon pa sa usa ka kamil nga mosulod sa bangag sa karayom. Masayon pa, liman ka na nga ekspresyon. So, kitang tanan nga patay kanhi, Ephesians, mga patay kamo kaniadto. Kita karon buhi. Paano ta nabuhi? Tungod kay dawat nato si Jesus Christ, nangayo tagpasaylo, nagpaubos ta sa atong kaugalingon, atong giila nga we need Christ, atong giila nga makasasala ta, atong giila nga ang balaan niya Dios maoy magbalaan nato. Ana. So, nahimutang balaan manong giluwas ng Jesus Christ aron maghimo og matarong, mga matarong nga buhat. Mo na musulod ang works, mo na mo work ta kay i-work up nato ang pagkamatarong. Kay mo na i-design sa Ginoo nga mabalik ta sa kanhi nga design sa Ginoo nga mga image of God. So karon gikinahanglan nga mahimo tang like Christ. Magkinabuhi ta karon nga giluwas ni Kristo Jesus, magkinabuhi tang matarong aron mahimo tang like Christ. So aron mabalik ta diha sa iyahang presensya through Christ.
dili sa ato ang mga buhat. So spiritual death is spiritual separation between holy God and sinful man. So ang resulta na dunay physical death, separation sa body, material part o sa immaterial part. Karon ang third nga mahitabo ana, ang tao nga walay Kristo nga patay spiritually o patay na siya physically, way pakialam diri sa kalibutan, ang mahitabo niya ikatulong nga kamatayon. Unsa man ang ikatulong nga kamatayon? Eternal. Nga gitawag second death, second spiritual death. Spirit naman dito, dili naman to mga body. Spirit na dito nga doon na kay mortal nga body, i-resurrect man ka. Itang tanan i-resurrect man tas Dios kay si Jesus Christ na resurrected. So ang matago siya ang first fruit. So kita pod ang mga tao ma-resurrect. Una ma-resurrect ang mga katong iya. Wala sa rapture dunay mauna tong mga iyaha mga Christian kita karon balik si Jesus Christ mag-rapture in a twinkling of an eye mawala ta. Doon ay mga illustration sa mga movie mabili na sa nina. Mawala ta kini ato ang lawas nga material di man ikasulod sa langit. Kani ato lawas flesh and blood ingon diha dili makasulod sa gingharian sa Dios. Mo na ini sa rapture in a twinkling of an eye. No? Mawala o mausab, usbon is Ginoo mawala ka sa kalibutan pero gihatagan ka glorified body. So maka-enter ka dito sama ni Jesus Christ doon na siya glorified body. So kani nga body di na siya matay, dili na siya mo sinati o kaguol kay ingon dito trapuhan na ni Jesus Christ ang atong mga luha. So dili na siya subject sa nga o di ka kaadto sa usa ka dapit di ka kasulod na kay naibungbong mulahos na ka sa ni Jesus Christ, di ba? Sa dihang glorified na si Jesus Christ gisira sa mga disciples ang ilahang kwarto. Istorya sa dito kaya si kuan nagdaot si Thomas pero sa dihang nikalit lag sulod si Jesus Christ nga sirado man unta. Ngano makasulod man siya nga siya body. Kaya yung body glorified na. So ang illustration sa maong body is kanang glorified body dili na subject sa mga material nga butang. No mo go through sa mga mga material nga kuan. Kaya doon na kay spiritual nga body which is glorified. So ang mahitabo ikatulo kay wa mang namang kay spiritual death. Unya sa dihang nataw ka ni kalibutan na patay ka tubangan sa Dios, wa kay pakialam sa imong kaluwasan, wa kay pakialam ni Jesus Christ, wa kay pakialam sa espirituhanong butang, namatay ka nga walay Kristo in short. So ang mahitabo doon na kay eternal death, meaning unsa na eternal separation asa dapit Separation from God. oh Separation from God. eternal separation from holy God and you are sinful. And then ang lisod pa gyud diha kay eternally you are burned. Basaha diya Revelation chapter 20 verse 14. Asa siya ibutang? Hell. Nga itambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Oh, ang ingon diha ikaduhang kamatayon nga espiritual. Kay unang spiritual is katong separation nimo gikan sa Dios kay nakasala ka. Pero diri sa kalibutan tungod sa spiritual separation mo sinati og kag physical death. Unya namatay ka nga walay Kristo, wala ka nagtagad sa imong kaluwasan nga ang kaluwasan duali man unta. Namatay ka nga
walay Kristo, so doon na kay ang imong kalag. Dito ka sa linaw nga kalayo. Sa linaw nga kalayo, itampog. Nandun na kay eternal separation. Wala na di na madag pangaji. Na lagi nga mali yun ang tudlo sa mga Romano Katoliko. Kay pangaji, bayad ka rito. So pangwarta gyud ba? O bayad ka aron pangajian nya. Naka-attend kog mas. Ito na backslide ko. Ito naman kung ato minaw ko sa pari. Sino na pari, pasahon na nila. Kay nakabayad ya ito. Mubayad man ka. Luwi ka niya mga kabos pastor. Mm. Kung paliliin kay kahit tara sa simbahan kung misahan ang patay na bayad. Gibasa sa pari, mutana ko. Ano sa ng mga gipambasa nila diha? Ay, nakabayad ya ito. Ngayon po ilang mga sala nga nasa purgatorio. Alam mo ni si Kuan, dagko agi panghatag yala. Ay, oo. Bayaran din nila ang Kuan. Mauna nga ang isa sa mga thesis ni Martin Luther, dili man siya nag Kuan o relihiyon, na protest lang siya mo nang nahimo siyang gitawag siya Protestant. Na protest siya kay dunay mga teaching nga iya na discover di man gyud ni sakto. So ang Ginoo gilamdagan siya. So gigamit pa siya sa Ginoo. Kitang karon panawag na nila og mga Protestant. Kaya nagprotesta daw ta sa Katoliko. Pero actually to subayon ang history sa Assembly of God, walay founder. Holy Spirit. O na nga dili di mo matrace ang founder sa Assemblies of God. Doon ay mga nag-una-una pero dili to sila founder, nangawa po to sila. Okay, balik ta. So doon na nay tulo ka klaseng kamatayon sa tao. Tao ha. Ang pangutana mo balik ta taas kay tag-istoryahan pero mo balik na dayta diri. So mamatay ba ang Dios? Unsa ang Dios? Holy, eternal. So eternal, walay sunugdanan, walay katapusan. So the word nga mamatay ba ang Dios? Dili, eternal siya. Karon kay si Jesus Christ Dios. Ha? Ang Dios dili mamatay. Kay Dios siya. Spirit po siya. Si Jesus Christ, atong natun-an, nga Spirit po siya. Dios po siya. Nisulod sa kalibutan, sa material world, yandaman o material body. Unya, ang iyang material body, nag-interact sa material world. Unya, iyang material body, gidakop. Kung sumala sa propesiya, dakpon siya, dagmalan siya, o pagapatyon siya. Gilansang sa cross. O niya, dito sa cross, ingon siya, Father, into thy hands, I commend my spirit. Kung niyuko siya, namatay siya. Namatay si Jesus. Kung si Jesus, God, o si Jesus namatay sa krus, doon na ba di ay God na mamatay? Pangutana ron. Saglo. God si Jesus, dili? God. Namatay si Jesus, Namatay siya. namatay siya. Kung God si Jesus, namatay si Jesus, naabade God nga mamatay. Nakapastol si Jesus. Naa si Jesus. Pero ang atong pangitaon diha, kay di man mamatay ang God, unsa nga to ang pangitaon? Iyang lawas siguro? Siguraduha, ayan siguro. Lawas, pastor, kaya physical, pastor, kaya di ba ang internal man siya,
Eternal. Ayun ang eternal kay nasa sulod. Kanang wala man siya kamatayon kay di ba spirit man siya. Oh. So siguro siguro na pastor di ba gi paadto man siya diri for saves sa to o niya. Di ba gi man pod nga nay kanang ikan sa langit niya ibababa para save sa mga tao. Oh. Naginganlan og Jesus. Mo siguro siguro The man, Christ Jesus. Siguro pastor kay para pag ang mga tao ba mo po siguro nga kanang Okay. Ani, kuha na ko imong punto. Pila ka nature si Jesus? Nature, kinaiyahan. Katungo pa siya nagtao pila yung nature. Ang sabi mga nature pastor, ano ang pagka-Diyos niya o yung pagkatao? So pila nature sa duha. Si Jesus Christ, dunay duha ka natures. Ang iyahang divine nature, mao tong gikan sa eternal. Diba? Eternal siya. Pagsulod niya sa material world, gikinahanglan niya og material body. Ato na specify, ato ginang i-stress ng maong material. So, giandaman siya sa amahan. Hebrews chapter 10 verse 5. Unsay giandam? Body. But you prepared a body for me. Kani si me, nag-exist na ng daan si Christ. When Christ entered, di ba? Gikan siya sa eternity. Entered the world. Asa siya na-enter? Sa world. Nga dunay sinugdanan, dunay katapusan. Kay matapos man yung world, sunugon man eh. So, when Christ entered, so kining Christ nga ni enter sa world nga dunay sinugdanan, dunay katapusan, gikan siya di ay sa eternity. Walay sinugdanan. So Dios ang iyang pagka-Dios gikan sa eternity ni sulod diri sa kalibutan. Unya dunay giandam nga lawas des taguangkan ni Maria through the power of the Most High, through the overshadowing power of the Holy Spirit, o kana nga body gitawag og Jesus. So karon kani nga body, material nga body, sama ba ni sa Dios? Ano man nakapangutana ko nga sama sa Dios? Kani nga body sama sa Dios o sama sa tao? Sama sa tao. Nga naman, kay ang tao nga lawas, unsay gikinahanglan? Kinahanglan niya og aron mabuhi. Material, food. Kaon ang lawas ni Kristo gipadidi sa iyang mama, ninom og material milk. Dayon sa diha nga dako-dako na siya, gipakaon na siya og mga kuan siguro, leavened bread, o mga bread, o mga karne, mga gulay. So, kaning material nga body, nasa material world, na kinahanglan og kining maong material nga mga butang, pagkaon. Unya, kay material man siya, body man siya, sama sa tao, ang tao kapuyon. So si Jesus Christ, gikapuy pod ang tao nga si Jesus Christ. Unya, kay tao man siya, naman siya ilawas, matulog pod siya. Unsay purpose nga matulog gani? Aron i-restore katong mga damage nga cells nga throughout the day nga nagasto. Nya ma-renew ang energy nga gikinahanglan sa material nga lawas. So si Jesus Christ, kung imong basahon ang Philippians chapter 2, nagpakasama sa usa ka tao. Iyang gihubo ang iyang himaya, iyang gihubo ang iyang pagka-Dios. Nga siya Dios, mura bag iyasang gi-set aside. Nya magkinabuhi siyang tao. Iyasang gi padaplay. Pero wa ang iyang pagka-Dios.
sa diri sa kalibutan iya sang di sa ko mag kaayo i-perform as God. Mao na nga ang Holy Spirit maoy naggiya niya, maoy empower niya nga to overcome temptation. So si Jesus Christ dunay duha ka nature. Doon na siya deity, divine nature, doon na siya human nature. So, imong sabton nga doon na ba Dios nga gutmo, doon na ba Dios, ayaw ng Dios. Ing napagpangutana, doon na ba lawas nga gutmo, naa. Ayaw ng Dios kay duha na nature, duha ka nature si Christ, si Jesus Christ. Gutmo siya kay doon na siya lawas. Sama na itong tanan kung unsa itong ginahimo, maupod siya. Posible ba nga nahigugma si Jesus Christ sa babae? Posible. Pero dili na mao yang mission diri sa kalibutan. Ang mission is to save sinners, pangitaon ang mga nangawala, ayuhon ang mga masakiton. Labi na ang mga nagmasakiton sa espiritu nga mao ang pagpakasala, pagka-separate. So, ang namatay, unsa namatay? Physical. Dunay physical, unsa physical death? Dunay Separation from the spirit. dunay separation from physical body. So mo to'y death ni Jesus. Namatay siya sa lawas. O ayang kalag, ayang lawas to adito sa tomb. Di ba? Ingon man siya in the third day, iyang pagkabanhawon. So, ang iyang espiritu ni adto sa world of the dead. Nagwali siya dito, ingon ni Pedro. Kuya, wali man ko nang git ang term. Pero, kung subayon nimo ang Greek word, nag-declare siya dito. So, kung siya ang i-declare, dinala nato, kung siya ang i-declare. Most probably, siguro, yung ipaila, nga ako ang katumanan sa mga propesiya sa mga propeta sa Old Testament. Kamong nangamatay sa Old Testament nga wala mo tuo. Ningana siguro yan, siguro lang ha. So he proclaimed that he is the Messiah. O nang itawag niya, niwali siya. Muwali din siya aron maluwas. Wa na may kaluwasan nito. Wa na may kaluwasan humana kung unsay mong estado, di ba? Ang estado nakabasa ba mo nga sa Luke nga dunay Abraham's bosom o katong rich man o si Lazarus. Si Lazarus na sa kalayo. Ang katong si Lazarus na kang Abraham's bosom. Ang rich man tuwa sa impyerno. Unsay sulti diha? Ang nasa kalayo dili nakabalhin dito sa maanindot nga lugar kang Abraham nga kundiin si Lazarus. Si Lazarus po di po makabalhin dito. Wala na. Kung usa ka, asa ka didto na kay ni kamatay nimo. Lahi man sa Katoliko kay ampuan pa man ang kalag aron adto dito sa langit. Dili uy. Once you died, there are only two places. Kanang dapit nga paraiso nga gitawag o kanang dapit nga nagkalayo. Na Hades nga matod pa sa Revelation ang kamatayon o ang Hades muluwa sa iyang mga minatay, iluwa man na dito sa eternal lake of fire. So ang namatay ang lawas ni Kristo kay gikinahanglan man nga mamatay. Nganong gikinahanglan mamatay? Kay aron dunay resurrection. Kay aron kitang mga nangamatay ma-resurrect punta. Tungod kay ang Dios nga nagkatawang tao namatay o na-resurrect. Dili kompleto ang ebanghelyo ni Kristo kung wa siya nabanhaw. So nabanhaw siya, iyang banhawon sa ikatulo nga adlaw, iyang banhawon, iyang i-rebuild ang templo nga buot pasabot ang iyang lawas. So ang namatay mao ang lawas, dunay separation siyang lawas nga gi-prepare siyang amahan nga gilansang sa cross o sa iyahang immaterial part, iyahang eternal spirit, dunay separation. So karon mo na ang namatay, ang physical. So karon kay nabanhaw man siya,
katong namatay, katong lawas nga gihaya dito sa tomb, di ba? Nabanhaw. Giwali nila nga nabanhaw. Kaya nga naman, ibalik man ang ayahang espiritu. Nya hikapon unta siya ayaw sa pagkikapa kay adto sa mao pa may pagkabanhaw niya. Kailangan pa niya nga mag-glorify sa iyang mahal. Pero sa pila ka mga adlaw nga nagkita na sila ni Thomas, hikapa Thomas. Kay Thomas lagi dili mo tuo. Mutuo lang ko kung akong mahikap o makita. Oh, to see is to believe siya. So, siya ang father sa mga scientists, to see is to believe. So, nagpakita si Jesus, di lahos siya sa sirado nga kwarto, ni lahos Jesus Christ. Thomas, Thomas, kapa ni. So, nagpahikap na siya, tungod kay doon na siya glorified body. Sama nga kitang tanan nga nagtuo kang Kristo Jesus. Makabaton punta aning glorified body, ona nga ma-resurrect punta aron si Jesus Christ maong gikinahanglan lagi ning kamatayon niya kay i-demonstrate man niya nga iyang buntugon ang sala ug ang kamatayon. Paano niya mabuntog? Sa pag-resurrect niya. Wala nga mukanta tag He is risen. Wala lipay kay ta mukanta ta na He is risen kay iyahang gi-conquer ang sin ug ang death. Mao na ang mutuo kaniya makabaton og kinabuhi og ma-resurrect pod. Ingon siya, I am the resurrection and the life. I am the life and the resurrection. So banhawon pud ta kay di man ta makaadto sa langit. In aning lawas di man ni flesh and blood di cannot enter the kingdom of heaven. Una nga ikinahanglan nato og mo rapture, ilisdan ta og glorified bodies Ginoo. O katong nangamatay pod nga Christian, mga followers ni Jesus Christ, katong ilahang mga lawas pinaagis gahom sa Ginoo, mabalik to sila. So pastor, gihimo naman to earn, gihimo naman to gahom sa Ginoo. Ayaw ilimit ang imong kaugalingon sa gahom sa Ginoo. Ayaw limitahi ang gahom sa Ginoo. Himo maganit niya kalibutan kana pang imong earn nga nakatag naman to naman dito kaya nila pa papalikon tagan niya katong alawas mahimo na tong glorified body. Unsay namatay physical. Doon na ba Diyos ka mamatay? Wala. Unsa may namatay kay namatay man si Jesus ang iyang physical body kay gikinahanglan nga mamatay gyud siya kay aron i-demonstrate niya nga pwede di ay niyang daugon ang sala o ang kamatayon. O sa dihang gidaog na niya ang sala o ang kamatayon, ikaw karon nga mutuo ka niya makabaton og kinabuhing dayon. Mamatay man ka, i-resurrect ka kay ang first fruit nga si Jesus Christ na buhi. O nang kitang tanan nga mutuo ka niya adunay kinabuhing dayon. Amen.